50-30-20 exit formula. Sa episode 1, sinabi natin ang totoo. Hindi sahod ang problema mo. Sistema ang sira. Ngayon ang tanong, kung hindi sahod ang problema, paano mo aayusin ang sahod mo? Ito ang sagot. 50-30-20 exit formula. Ang 50% ng sahod mo ay sa pangangailangan mo. Ito ang para sa padala, pagkain, renta, utilities, basic bills. Hindi luho, hindi sosyal, basic lang. Kung lagpas ka kaagad sa 50%, dito pa lang nagsisimula na ang problema. Ang 30% ng sahod mo ay para sa ipon at protection. Ito ang para sa emergency fund, insurance, medical buffer, cash reserve. Alam mo bang isang aksidente lang, isang sakit lang, kapag wala ka ng mga ito, balik zero ka. Ang 20% ng sahod mo ay ang exit at investment fund. Ito ang para sa negosyo, rental business, agri or farming business. Para sa pagtanda mo, ito ang perang hindi mo ginagalaw, hindi mo ipinapadala, hindi mo ginagastos. Ito ang exit mo. Ang mga karaniwang palusot, hindi kaya ng sahod ko. Kahit lumaki ang sahod mo, kung wala kang sistema, wala pa ring matitira. May utang pa kasi ako. Kahit mabayaran mo ang utang mo, kung wala kang sistema, uutang at uutang ka ulit. Kapag tumaas na lang ang sahod ko, kung hindi ka marunong sa maliit, hindi ka rin magiging marunong sa malaki. Halimbawa, sa sweldo mong 100,000, ang 50% ay 50,000 ay para sa needs mo. Ang 30% ay 30,000 para sa ipon at protection. At ang 20% ay 20,000 ay para sa exit at investment mo. Sa 5 taon na nakapagtabi ka ng 20,000 kada buwan, may 1.2 million kang kapital sa pag-uwi mo. Iyan ang kaibahan ng may sistema at walang sistema. Hindi mo kailangang yumaman agad. Ang kailangan mo, huwag kang tumanda na walang sistema. Sa episode 3, bakit walang ipon ang maraming OFW kahit malaki ang sahod? Ako si Manny ng Money Talks TV. Maraming salamat sa panunood at ingat tayong lahat.